Po tayo po lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Tayo po manalangin muna bago tayo mag-start. Father God, salamat po sa umagang ito na amin pong ikinig at pag-aaral ng salita. We acknowledge your presence right now in the name of Jesus at kami po'y samahan mo, Lord God, sa amin pong paikinig o Diyos. Patuloy mo kami pagpalain, ingatan, at tulungan according to your plans, Panginoon, at purposes. Salamat din po, Lord God, na itago niyo abang lingkod. Ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan, hindi po ang kanyang sarili, kundi ikaw po, Lord, makita ang karunungan mo, ang mahayag, be revealed in Jesus' name. Salamat po, Lord God, na kami turuan mo at gabayan sa iyong kapurihan at naniniwala po kami na meron pang gagawin sa gitna namin. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Sige, pwede na po tayo. So, buksan po natin yung ating mga aklat. Ito po yung scripture reading natin kanina. At yun din yung babasahin natin ngayon. So, Lucas chapter 7 verse 36 hanggang 50. Bibilisan ko lang ito, no? Inanyayahan niya si Jesus ng isa sa mga pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon, may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseo, kaya nga't nagdala siya ng pabango na nasa sidlang alabastro. Verse 38. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, inalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita niyang mga pariseo, nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat alam niya ang babaeng humawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Verse 40. Bilang tugon sa inisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Personal to, no? Ano po yun, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak at ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ng ikalawa. Verse 42. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad ng ngayon at sino kaya sa kanilang higit na magmamahal sa pinagkautangan. Verse 43. Sabi doon, sumagot si Simon, sa palagay ko po ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Verse 44. Sumagot nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito na sarili niyang buhok. At verse 45, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. And 47, sinabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. And last verse 48, sinabi niya sa babae, pinatawad ka na sa iyong kasalanan at ang kanyang mga kasalo ng sa pagkain na nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Purihin ang pagkabasa ng mensahe at wala pa ka natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ayun po, ano po yung core statement na pag-uusapan natin ngayon? Mahalaga po itong statement natin, no? Grace has the power to transform our. Yung biyaya daw ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng puso. Amen. When we receive abundant forgiveness, our heart are moved to love all the more. Kapag natanggap mo daw yung masaganang pagpapatawad ng Panginoon, yung puso po daw natin ay itutulak saan? Sa mas maraming pagmamahal. Gaano
gaano kalaki yung kasalanan na pinatawad, ganun kalaki yung pag-ibig na ibibigay niya sa taong nagpatawad sa kanya. Amen? Okay. Nabanggit po kanina yung hospitality. Sabihin nyo nga hospitality. Ayan, hospitality. Ang Pilipino po ay kilalang kilala sa pagiging hospitable. Amen? Agree po ba tayo doon? Nang bawat Pilipino ay kilalang kilala sa kanyang pagiging hospitality. Sila po ay mga basikaso sa bisita, sa mga panauhing pandangal. Sila yung tipo ng mga taong masikaso, mapag-aruga sa mga bisita. Agree ba tayo doon? Amen. Yun. Ganun po ba kayo pag may bisita? Na talagang inaaruga? Now, madalas natin natitinig kapag may bumibisita sa atin, sinasabi natin, feel at home. Agree po ba tayo doon? Amen. Diba? O, feel at home lang kayo dyan, ha? Kain lang po kayo dyan. Marami pa doon. Kuha pa kayo. So, naalala ko madalas kapag pupunta ako doon sa isang handaan, lalo especially kay Nanay Celia. Pastor, kuha ka pa doon, madami pa doon. So, ganun yung mga hospitable na tao. Yung agagahapon din, galing kami sa isang handaan. So, kakakain lang, kain na naman. So, parang hindi nakitang may hawak ka ng pinggan na ayain ka pa ulit. Meron pa po doon. So, lahat na po nilabas. Amen? Sabihin, huwag kang mahiya. Kumuha ka pa doon. Kain ka lang, meron pa. Ganyan po ang mga Pilipino. So, kung ikaw ay Pilipino, palapakan mo naman ang sarili mo sa pagiging hospitable. Okay. Alam niyo po ba kapag sa Pilipinas po rin makikita yung mga mamahaling kutsara, baso, tinidor, pero pag walang handaan, plastic lang inahanda eh. Plastic na kutsara, plastic na baso. Pero pag may bisita, ang unang-unang inihanda alin, yung mga mamahalin. Yung mga ginamit ng mga religado sa kasal, ganyan talaga ang mga Pilipino. At saan ka rin po makikita sa Pilipinas lang yung kumain at nabusog, may Sharon pa. Amen? Meron pang bit-bit. Uuwi na lang, kuha ka pa dun. Meron pang pasalubong para sa pamilya. Natural sa Pilipino yun. At sa Pilipino mo rin makikita yung isa lang ang in-invite. Wala akong sinabi dyan. Isang buong pamilya yung invited. Pilipino po yan. Pilipino po yan. At hindi kompleto ang isang handaan kapag walang Shanghai. Totoo hindi? Totoo. Pag mayroong handaan, hindi nawawala ang Shanghai. Kapon may Shanghai. Okay? So kaya ganyan po talaga ang mga Pilipino. Talagang hospitable. Kaya nga po dinadayo tayo ng ibang bansa. Anong sinasabi nila? Hindi po maganda lang ang Pilipinas. The Filipino are hospitable. Ang mga Pilipino ay marunong mag-entertain ng mga bisita. Amen? Amen. Ganun po talaga dapat pag ikaw in-entertain, binigyan ka, nag-invite ka, talagang i-estimahin mo yung bisita mo. Ituturing mo na bahay niya yun para wag siyang mahiya. At ngayon po, pag-uusapan natin, si Jesus po ay naimbitahan din. Amen? Amen. Katulad ko, si Jesus din ay naimbitahan. Ngayon, yung topic po pala natin ngayon, ang pamagat, not invited. Si Jesus in-invite, pero yung babae hindi invited. Okay? So pag-usapan muna natin sino si Jesus. Sabi sa verse, pointers number 1 natin, no? Kapag si Jesus ang naimbitahan o inimbitahan mo sa bahay, tiyak na pupunta siya. Amen. Amen? Sabi doon sa verse 36, inanyayahan si Jesus sa isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at tumulog sa hapag. So napansin ko, no? Every time na si Jesus ay ini-invite po natin, ang Diyos ay pupunta sa atin. Hindi niya binibigo yung mga taong lumalapit sa Kanya. Kapag binuksan mo ang tahanan mo sa Panginoon, dadalawin ng Diyos yung bahay mo eh. Pag binuksan mo sa Panginoon ang puso mo, dadalaw ang Diyos sa puso mo. So lahat ng merong invitation sa Panginoon, hindi ka po mapifail.
na hindi siya pupunta. Pupunta ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng John 6:37, lumalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng alin? Ng Ama. At hindi ko itataboy kailan naman ng sino mang lumalapit sa akin. So lahat ng lumalapit sa Panginoon, lahat na nag-invite sa Diyos, kailanman hindi i-deny ng Panginoon. Hindi kailangan ilayo ng Diyos at lahat po yan ay pupuntahan ng Panginoon. Pag binuksan mo ang Panginoon sa puso mo, papasok ang Diyos. Kapag ang Diyos pinapasok mo sa pamilya mo, papasok ang Diyos. Kapag ang Diyos pinapasok mo sa tahanan mo, papasok ang Panginoon. Hindi ka po niya i-deny. Papasok ang Panginoon. Alam niyo po kanina sa praise and worship, kaya po sa praise and worship merong mga kantahan, may mga praises, may mga worship. Yan po ay sign ng invitations natin sa Lord. Amen? Amen. Wala nang kausap dito. Amen. Okay, ini-invite natin ang Panginoon at meron pong dalawang uri ng pagkilos ng presensya ng Diyos. Gusto niyo malaman? Amen. Okay, unang-una dyan, ang tawag dyan ay indwelling presence of God. Ano daw yung indwelling presence of God? Ito yung permanente at naninirahan na presensya ng Diyos sa puso at sa buhay ng alin? Mananampalataya. Hindi ito dumarating at umaalis lamang, siya ay nananahan na. So nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nandun na siya. Yung Espiritu ng Panginoon, yung presensya ng Lord, nasa puso mo na yun. Nasa loob ng katawan mo yun, nananahan. Hindi po siya umaalis, hindi po siya bumibisita, kundi nandyan na siya. Kaya ang tawag doon ay indwelling presence ng Lord. Sumunod, sabi doon, ibinibigay ito kapag tinanggap mo si Jesus bilang alin? Tagapagligtas. Ang banal na Espiritu ay titira saan? Sa atin. So hindi po siya bibisita lang, kundi nandyan na siya. Meron siyang permanent address sa katawan mo, sa Espiritu mo. Sabi po ng 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo ang alin? Templo ng Diyos at nanirirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Sabi po ng John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iniibig siya ng aking Ama. At kami pupunta at mananahan kanino? Sa Kanya. Hindi sinabing bibisita, kundi mananahan. So kapag Kristiyano ka po, sino po Christian dito? Taas sa kamay. Amen. Pati iba dito maas. Ulitin ko po, sino po Christians today? Ayan, kung Christians ka po, yung Spirit ng Lord, yung presence ng Lord, nananahan sa'yo. Nandito, hindi siya bibisita. Sabi nga dito, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Kapag tinatanggap mo ang Panginoon, sinusunod mo yung utos ng Diyos, sabi niya, ang sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Sabi po ng Hebrew chapter 13 verse 5, sabi doon sa highlight, ang sabi doon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ganyan po mag-dwell ang ating Panginoon. Amen po ba? So sabi dito, ito ang katotohanan na hindi mo kailangang pilitin o hilingin na dumating dahil naroon na siya, ikaw ay naging templo ng Diyos. Once nung tinanggap mo si Kristo, inamin mo na tayo po'y nagkasala at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, yung automatic po matatanggap mo na yung Holy Spirit. Papasok na sa iyo at mananahan ng Espiritu ng Diyos sa iyo, yung presensya ng Panginoon, at siya ay nandito. Ngayon, ano yung pangalawa? Yung tinatawag na alin? Invited presence of God. Pastor, sabi mo kanina, nananahan na ang Diyos. Bakit kailangan mo pa siyang i-invite? Pag-usapan po natin yan. Ang sabi dito, ito ang pag-amin, pagbubukas at paghahanda ng alin? Spasyo, space. Para maramdaman at hayagang makita ang alin? Presensya ng Diyos na nandun na. Kapag sinabing, Lord, we invited you, kundi inaalaw mo ang Panginoon, maramdaman mo. Hello? Amen. May kausap pa po ba ako? Amen. Kanina, sabi doon, yung dwelling presence, nandun ng Diyos.
Ngayon po, ano naman yung invited presence? Ang invited presence, nandun na siya, kailangan mo siyang mag-manifest. Kailangan niyang maramdaman natin. So, nandun ang Panginoon, pero kapag in-invite mo siya, hindi lang siya nandun, magpaparamdam ka sa saan? Sa'yo. Amen. Ayun ang ibig ko sabihin. Yun ang sinasabing invited presence. Ito ay pag-amin, pagbubukas, at paghahanda ng alin? Ng space para maramdaman at hayagang makita ang presensya na naroon na. Pangalawa, hindi ito paghahanap sa Diyos na wala pa. Nandun na nga eh. Amen. Ang kailangan mo lang gawin, i-invite mo siya na kumilos sa'yo. Amen. Alam niyo po ba yung isang basong tubig? Ano pagkakaiba ng isang basong tubig at isang tubig sa swimming pool? Make rin daw. Okay. Okay, ang basong tubig, kapag ininom mo, yung tubig nasaan? Nasaan? Katawan. Nasa loob. Tama? Ito ang may control doon sa tubig. Amen ho ba doon? Amen. Pero pag ikaw ay nasa loob ng swimming pool, Ikaw na sa tubig. ikaw ang nasa tubig. Amen ho ba doon? Yan ang So ganun po yung pagkakaiba ng invited presence at doon sa indwelling presence. Yung indwelling presence, pinasok mo sa loob. Sa loob. Nag-ooperate siya sa loob. Pero paano siya magmamanifest? Kapag siya ay in-invite mo. Kapag ikaw ay tumalon sa isang swimming pool, hindi na ikaw ang may control sa tubig. Tama. Ang may control na sa'yo, ang tubig. Amen? Tama. Amen. Kaya nga yung iba nalulunod na. Oh. Amen? Kaya ang iba lumulutang. Kaya ang iba nakaka-go and back. Nakakapag-swimming kasi kontrolado siya ng alin? Ng tubig. Tubig. Kapag ang baso, ininom mo yung laman ng tubig sa loob ng baso, you control the water. Yes. Pero kapag ikaw ay tumalon sa isang swimming pool, yung tubig doon, siya ang nagpo-control sa'yo. So ganito rin ibig ko sabihin, hindi ito naghahanap sa Diyos na wala, kundi ito'y pagbubukas ng pinto upang siya ay, alin? Mamuno, maghari at kumilos sa iyong buhay sa ating pagsamba. Kaya nga po kapag ikaw po ay dumarating pag Sunday at nagpi-praise and worship, ini-invite mo si Lord. Amen. Na alin? Na maghari siya, na mag-manifest siya. Tama. Hinahanda mo yung space ng puso mo, Lord. Gusto ko maramdaman ka ngayong umaga. Amen. Tanong ko po kayo, naramdaman po ba natin? Amen. Salamat po sa nakaramdam, palapakan natin ng Diyos. Kasi useless po yung pag-attend sa church if we do not feel the presence of the Lord. Tama. Amen. Kung hindi po siya naramdaman, kung useless po yung pag-attend. Tama. Kaya nga po pag hindi mo naramdaman yung presence ng Lord, yung message nagiging masakit para sa iyo. Hindi siya nagiging buhay. Patay po yan kasi nga ang nangyayari, hindi mo naihanda yung sarili mo dun sa mensahe ng Panginoon. At ang nagbubukas ng space para maramdaman mo yung promise ng Lord, yung anointing ng Panginoon kapag ini-invite mo siya. Amen na ba doon? Amen. Maliwanag po pa tayo dito. Amen. Sabi dito, ang dwelling presence, ano daw? Ay ang katayuan na katunayan na nandun na siya, naninirahan sa kanino? Sa atin. Ano yung invited presence? Ang tugon, binubuksan mo yung sarili para maramdaman at gumalaw ang kanyang presensya na nandun na. Amen. Nasa loob, lumabas na. Yung hindi mo nararamdaman sa loob kapag in-invite mo siya, nagsisimula siyang kumilos. Amen. Gusto niyo po bang maramdaman si Kristo sa puso mo, sa buhay mo? Amen. Invite mo siya. Bakit sa praise, pansinin niyo, bakit pag nagpe-prayer meeting tayo, bakit may worship? We're invited with the presence Bakit of the pag meron tayong service, may praise and worship? Kasi gusto natin siyang i-invite. Lord. Amen. Gusto natin mailabas yung nandoon na sa loob at mag-manifest sa atin. Never nagagalaw ang Diyos unless na i-invite mo siya. Amen? Amen. Nandun siya. Pero as long as na hindi mo siya ini-invite, hindi siya pupunta. Pero walang tao na nag-invite sa Panginoon na nabigo. Oh, tama. Yun ang katotohanan. Walang Christian sa na-invite ang Panginoon, yung presensya ng Lord na binigo ng Diyos. Baliwanag, hindi binibigo ng Diyos ang tumatawag sa Kanya. Amen. Ano yung pointers number 2? Sabi doon, sa madaling salita, ang dwelling ay siyang nasa loob na invited
ang pagpapahintulot mo siya na maghari at magliwanag sa iyong buhay. So yung, ulitin ko ano yung dwelling? Yung dwelling, nandito na siya. Ano naman yung invited? Nandun siya, ilalabas mo lang. So tawag doon ay invited. Ngayon, pasok naman tayo ngayon sa pointers. Number 2, hindi siya Invited. si Kristo in-invite. Pero yung babae, hindi. So yun yung ating pag-uusapan ngayon. Sabi ng Luke 7:37, sa bayang iyon, may isang babaeng makasalanan. Pansinin mo yung word, mayroong isang babaeng makasalanan. At hindi to yung babae na si Maria Magdalena. Pakiisipin natin si Maria Magdalena kung nagbuhos ng pabango sa pananis, hindi rin siya. At hindi rin po siya yung kapatid ni Lazaro. Mayroong account sa Bethany na binuhusan ni Maria na kapatid ni Lazaro ang paanan ni Jesus. Ilagay siya ng pabango. Dito, hindi po yun. Magkaiba po itong babae nito. So kaya binanggit ito, isang babaeng makasalanan at nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng mga Pariseo. Kaya nga nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro. Verse 38, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa sagawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kanyang sarili po. Hinagkan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. So pag-usapan natin yung simple. Sabi dito, pasin yung verse 37, verse 38, lumapit siya saan? Sa likuran. Hindi po siya lumapit sa harapan. Kundi kanino? Sa likuran ng Panginoon. Alam ng babae yung kanyang katayuan sa Diyos. Siya po ay makasalanan. Kaya pansin mo, dahil siya ay makasalanan, siya nagpunta doon sa likod. Hindi sa harap, sa likod siya nagpunta. Kilala niya kung sino siya sa harapan ng kanyang Panginoon. Tandaan niyo po, kapag na-encounter mo ang Panginoon, ang unang-unang mo makikita sarili mo. Kung totoong nakita mo ang Diyos, ang unang-unang makikita, ma-realize yung sarili mo, hindi pala worthy. Nung na-encounter na Isaiah ang Panginoon sa templo, ang unang-unang sinabi niya sa kanyang sarili, ako'y makasalanan. Ako'y marumi. Nung unang-unang makita nila Peter si Jesus, nung gumawa ng himala sa harapan niya, sabi nila, sila po ay lumuhod at sabi nila, Panginoon, lumayo kayo sa amin sapagkat kami ay makasalanan. Tandaan niyo po, kapag nakikita natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, makikita mo yung kanyang glory. At makikita mo na siya po ay nagniningning sa kanyang kaluwalhatian. At tayo po makikita natin yung ating mga sarili na isang basahan lang sa harapan ng Diyos. At alam ng babae yung kanyang posisyon sa harapan ng Diyos na sinabi na siya ay marumi, siya ay makasalanan, kaya ginawa niya, lumapit siya sa likod ng Panginoon. So anong ginawa ng babae dito? The simple woman, alam ng babae ang kanyang katayuan sa harap ni Jesus. Kilala niya kung sino siya at ano ang kanyang sitwasyon. Sabi dito, ang tunay na nagbabago ay tumatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. At ang mga taong marunong umamin at kusang magsuko sa kanyang buhay sa Panginoon. Tanong ko po kayo, nagsuko na po ba tayo ng buhay natin sa Diyos? Hindi po kayo panananganan ng Espiritu Santo kung hindi po tayo nagsuko ng buhay. Kung bawat isa sa atin dito ay nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa magbago. Amen. Tuloy natin, anong ginawa ng babae? Number 1, lumapit kay Jesus. Kay Jesus na hindi mo maranasan si Jesus kung hindi ka lalapit sa Kanya. Pangalawa, saan siya lumapit? Hindi sa mukha. Saan? Sa paanan. With a humble spirit, ng taong nagsisisi ay marunong magpakumbaba. Amen. Hindi nagbabataas. Yung nagpapapangatlo, umiyak at binasa ng luha ang paanan ni Jesus. Ang pagluwa ay tanda ng isang basag na espiritu at basag na puso. Kailan ka po uling lumuha sa Panginoon? Salamat. Kailan po kayo huling
umiyak sa Panginoon? Kailan po na natin naranasan yung presensya ng Diyos at mapapaluha ka na lang? Alam niyo po ba ang mga babae, ang pinaka-greatest weapon nila, pagluha. Hindi sila malakas. Pero yung pag-iyak nila, yun yung kapangyarihan na meron sila. Pansinin mo pag nag-aaway yung lalaki at yung babae. Sa umpisa matapang ang babae. Amen? Amen. Sigaw pa yan, galit pa yan, nagwawala pa yan. Pero pagtapos ng maya-maya, luluha na yan. Bakit? Pag last options na nila yung alin, yung pagluha eh. Doon ka na matatalo eh. Yung nagtatalo kayong dalawa, sumisigaw siya, lalaban ka din eh. Pero the moment na makita mo ng lumuha yan, parang ayaw mo na rin maipagtalo. And the last power ng babae yung alin, pagluha. So hindi dahil malakas sila, kundi nakikita pa rin yung kanilang durog na spirito. Tama. Yung durog na puso. No? Bisan nakikipaglaban pa yan, pero mamasin mamaya iiyak-iyak na yan. Kasi yun yung greatest power nila, yung pagluha. Hindi yung bunganga talaga, kundi yung pagluha. Ako naniniwala ako dun at ang pinaka-greatest weapon ng babae talaga ay ang kanilang pagluha. Last options na nila yan eh. Doon na sila uhugot ng kanilang sama ng loob, galit. Dati nag-sterical, Oo. sunod historical na. History na yung uungkatin sa'yo. Wala. Natatandaan mo ba yon? Oo. Naalala mo ba yon? Alin doon? Basta yun yun. yun. Ang tawag doon ay historical. Sa umpisa mag-hysterical yan. Galit, sisigaw. Pero pag iiyak na, history na. Papaalala na sa iyo yung mga kasalanan mo noon. Yung mga nagawa mo noon, i-remind sa iyo sa isa. Ang tawag doon ay historical. Kaya ang mga babae magagaling na historian yan eh. Tama po ba ako doon? Palapakan niyo kung babae kayo. Oo, pero yun ang ang lalaki matapang eh, di ba? Pero babae talagang power niya luha. Dito nakita mo yung babae nung nakita niyang Panginoon lumuha, umiyak. Kasi durog yung kanyang puso, durog ang kanyang espiritu. I do believe doon yung babae ito kaya po nakaramdam ng pagsisisi. Kasi ang ating Panginoon, kung babalikan mo yung chapter 6, di ba chapter 7 tayo kanina? Kung babalikan mo yung chapter 6, nangaral ng Panginoon ng about sa tungkol sa mapapalad. Mapalad ang may mababang puso, mapalad ang inaapi. Siguro naramdaman ng babae yung kanyang kalagayan habang naikinig siya ng Word of God. Kaya nung na-invite ang Panginoon, pumunta siya na mayroong pagbabago ng kanyang puso. Parang ngayon, may pangangaral ng salita ng Diyos na bagbagba puso natin. Amen. Nababagbag ba yung ating kalooban? Tinutulak ba tayo nito ng pagsisisi? Amen. Hello? Amen. Hindi lalapit ang babaeng ito kahit hindi siya invited kung hindi nabugbog ang kanyang puso. Kung hindi po lang karoon siya ng pagpuso ng pagsisisi. Kaya yung babaeng ito kahit hindi invited pumunta sa Panginoon sapagkat naramdaman niya po yung mensahe ng Diyos. Naramdaman niya po ang panawagan ng Panginoon ng pagbabago at pagsisisi. Kaya nga po every time na may pangangaral ng salita ng Diyos, ang tanong ko lang, nababagbag ba puso natin? Amen. Naitutulak ba tayo nito sa pagbabago? Naitutulak ba natin tayo nito sa pagsisisi? At kung hindi po tayo natutulak sa anumang sa mga bagay na ito, matigas ang puso natin. Hello? Amen. Salamat sa tatlo. Salamat sa tatlo. Kanina, ang topic po natin, not invited. Bakit pumunta siya? Hello? Ulitin ko po, sino in-invite? Si Jesus. Invited ba yung babae? Hindi. Pero ba't siya pumunta? Hindi, sinabi. Nalaman niya nandun. Tapos pumunta siya. Sabi, andun si Lord. Kuha ko ng pabango. Makapunta nga. Si Jesus. Tama, narinig niya. Kasi may nangangaral, in-invite nandun. Pero bakit siya pumunta? Yun ang tanong. Ngayon na-realize ko, hindi siya invited nung Pharisees. Oo. Parisi.
Pero pumunta siya, bakit? Pumunta siya saan? Sa handaan ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hindi sa handaan ng Pariseo siya nagpunta, kundi nagpunta siya sa paanan ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi ng Psalms 23 verse 5, You prepare a table before me. Palapakan natin ang Panginoon. May hinandang hapag ang Panginoon. Amen. At hindi siya sa Pariseo nagpunta. Saan? Sa hapag ng Diyos. Amen. Pumunta sa table ng Panginoon. Alam ng babaeng ito na may inihandang handa ang Panginoon sa kanya. Alam niya na hindi siya invited ni Simon, pero alam niya na kapag pumunta siya sa Panginoon, hindi po siya paghihindian nito. Amen? Amen ho ba doon? Alam niya na si Simon na Pariseo, hindi po siya tinanggap. Alam niya na Simon Pariseo na hindi siya invited, pero alam niya sa Diyos, Jesus, may table na nakalaan para sa kanya. Grabe talaga. Nung ginag-aaralan ko itong nakarang araw, sabi ko, grabe itong babae nito. Dumirekta siya sa Panginoon. Alam niya na may nakahandang hapag ang Diyos sa kanya. Amen. Sabi dito, You prepare a table before me, sa harap ko, in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cups overflow. Amen. Oo, Simon, hindi mo ko in-invite. Pero alam ko may hinihanda ang Diyos para sa akin. Alam ko hindi ako invited ng tao. Alam ko hindi ako tanggap ng tao. Alam ko maraming tao magja-judge sa akin. Pero si Jesus, never akong huhusgahan. Amen? Amen. Kaya sa umagang ito, kapatid, ini-invite ko po kayo sa presensya ng Diyos. Amen. At ang bawat isa sa atin dito ay welcome sa hapag ng Panginoon. Amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos. Ang babaeng ito ay lumapit sa harap ng Diyos na kung saan walang paghuhusga, kung saan mararanasan niya yung pagpapatawad, at kung saan mararanasan niya yung dalisay na pag-ibig ng Diyos. At sa umagang ito, kung ang babae ito nakatagpo ng lamesa sa harapan ng Diyos, sana po no ngayong umagang ito matagpuan natin yung lamesa natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen o ba doon? Amen. Grabe si Lord. Hindi man siya invited, hindi man siya kasalo, pero nilaan niya yung sarili niya sa Diyos. At sa Panginoon, hindi siya kailanman sinumbatan. Ang bawat isa sa atin ay may hinandang hapag ang ating Panginoon. Kung saan ang Diyos mo at ang Diyos ko ay hindi nanunumbat. Kung saan ang Diyos ay hindi naglalagay ng records of wrong. Yung pag nagkasala ka, hindi sasabihin ng Lord, nakatalaw ka na. Nakatatlo ka na. Pang-ilan mo na ba yan? Hindi ganyan ang Panginoon. Ang Diyos hindi naglalakay ng records of wrong. Pangalawa, gaano mang kalayo ang silangan sa kanluran, ganon inilalayo ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tama. Amen. Ganyan ang hapag ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At kaya sa umagang ito, ini-invite ko po kayo, bawat isa sa atin, na dumulog tayo sa hapag ng Diyos. Amen. Pastor, may judgmental pa tayo matatanggap. Minsan may kukwento pa tayo sa iba. Pero sa Diyos, hindi ka makakaramdam ng condemnation. Sa Diyos, hindi ka makakaramdam ng alin, ng records of wrong. At ilalayo ng Diyos lahat ng records ng wrong mo kapag lumapit ka sa Kanya. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Ang babaeng ito ay nakatagpo mula sa hapag mismo kay Jesus. Tama? Ang babaeng ito ay nakatagpo sa hapag mula mismo kay Jesus. Hindi sa Pariseo, kundi kanino? Jesus. Pangalawa. Kanina, the simple woman. Pangalawa, the self-righteousness. Mali na naman. Okay, Lucas 7:39. Nang ito'y makita ng Pariseo, nag-anyaya kanino? Jesus. Sabi, uy, hindi ito invited Ba't nandito to? Nagsabi dito sa sarili, kung totoo propeta ang taong ito, dapat alam niya ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang alin? Pansinin mo yung kanyang isip no? Makasalanan itong babaeng ito. Bakit hindi nalaman ng Panginoon? Bakit hindi nalaman ni Jesus
ng babaeng ito ay marumi. Alam niyo po, sabi nila prostitute daw to eh. Alam niyo po yung ibig sabihin ng prostitute? Hindi ko na po babanggitin. Alam naman natin lahat yan. Kaya sabi po ng Pariseo, bakit hindi niya nalaman na prostitute kung talagang yan ay Diyos? Kung talaga yan ay propeta? Ngayon, ako naniniwala. Totoo ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 15, verse 8 and 9. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay ano daw? Mapagkunwari lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ay kanilang mga utos. So tanong, bakit nasabi ito ng Panginoon? Correct me if I'm wrong. Correct niyo kung mali ako. Alam ni Jesus na yung ginawa ng Pariseo ito ay hindi lubog sa kanyang, bukal sa kanyang kalooban. Ulitin ko po. Yung pag-invite sa kanya ng Pariseo ito ay hindi bukal sa kalooban. At mamaya iimbestigahan natin. Kung pinag-aaralan ko to, inimbestigahan ko na hindi talaga bukal sa puso yung na nag-invite kay Kristo. So, imbestigahan natin. Number 1, no, sabi dito, sabi po ni Warren Webster, it was customary in that day for outsider to hover around during banquet. So, they could watch important people and to hear conversations. Since everything was open. They could even enter the banquet hall and speak with the guests. This explained these women had access to Jesus. He was not being locked. Paliliwanag ko. Gusto niyo po malaman? Amen. Nung in-invite ng Panginoon, ng Pariseo ang Panginoon sa kanyang bahay, hindi niya po nilagay sa loob ng kanyang tahanan, kundi dun sa labas. Para ang sino mang tao pwedeng pumunta, mag-interrogate, bumisita, makipag-usap sa Diyos. Ang reason niya, kaya niya ini-invite ang Lord para may makitang butas. Amen. Amen. Ulitin ko. Inilagay niya si Kristo sa gitna na kung saan masisilo niya ang Panginoon. Kaya sapasin niyo hindi niya po nilagay sa loob ng tahanan niya. Kung saan kapag ang bisita ay nasa loob ng tahanan, ang papasok lang doon ay yung invited. Kundi nilagay niya ang Panginoon sa isang sitwasyon kung saan niya masisila. Agree ba tayo doon? Nakuha po natin ibig ko sabihin. Amen. Katulad nito, sarado to. Kaya pag may pumasok dyan, maiilang. Bakit? Kasi closed door. Halimbawa, sarado yan. Pero kung yan ay open, pwede ba kapasok iba kahit hindi invited? Kaya nga sabi ni Warren, sabi niya, it was customary in that day, the outsider to hover around during banquet. Ibig sabihin, pwede silang pumasok habang may kainan. Para kung meron bang mga taong importanteng tao, pwede nilang makausap, pwede nilang makita, pwede nilang marinig yung pinag-uusapan, at pwede rin silang makisalo sa isang bisita. Kaya ito yung nangyari dun sa babae. Na ito yung una natin inimbestigahan, no? Mamaya papakita ko na talagang alam ni Kristo na na sinisilo lang siya ng isang lalaki. Ito sabi din sa unod, no? Sabi sa Luke chapter 7, 44-46, nilingon niya ang babae, sinabi kanino? Kay Simon. Nakita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa akin pa. Ngunit hinugasan niya ang luha ng aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Verse 45, hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghahalik sa aking mga paa. Verse 46, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo. Subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. So dito, alam na kagad ni Kristo na yung tao nang invite sa kanya, hindi talaga bukal sa puso.
Kaya tama yung sinabi niya sa Matthew kanina na ang inyong pag-o-honor sa akin ay hindi galing sa puso, kundi galing lang saan? Sa muso. Hindi talaga bukas sa puso niya yung in-invite niyang Panginoon. Kasi ang gusto niya, makita na si Jesus ay makitaan nila ng alin? Butas. May maiparatang sila, may masabi sila na hindi maganda sa Panginoon. Pero alam niyo po ba ang kultura ng unang panahon? The culture's norm, in normal culture nung araw, providing water to was dusty pit was basic to duty of hospitality. Simon's failed even this minimal courtesy. Nakakalimutan niya. Kasi hindi naman talaga si Kristo in-invite niya para i-honor. Puro para ipahiya. Dahil bakit mo nga siya bibigyan pa ng hugasan ng paa, hindi mo naman siya ino-honor talaga. Kaya sabi nga dito, normal daw yun hindi mo makakalimutan. Bakit nakalimutan? Bakit nakalimutan ni Simon yung ganung bagay? Kasi hindi talaga niya ino-honor ang Diyos. Amen. Amen. Ito yung babae. Nung dumating yung babae, tear as water, yung kanyang luha parang tubig. Her tears are not just sorrow, but deep repentance, overwhelming gratitude. He was supplies what Simon's needed, giving far more than required. Yung hindi na ibigay ni Simon na paghuhugas sa paanan ng Panginoon ng kanyang bisita, ginawa ng babae. Amen. Amen? Amen. Talino ng Panginoon Jesus mo. Nung binabasa ko ito, na-amaze ako, sabi ko, grabe pala. Grabe talaga yung kaisipan ng Panginoon. Ipinamukha niya kay Simon, Simon, hindi mo nagawa ko. Sinasabi mo kanina, invited ako. In-invite mo ako dito, pero itong basic na pag-entertain sa isang bisita, hindi mo ginawa. Tapos yung babaeng ito, hinuhusgahan mo. Ano naman natin? Yung babaeng ito, hinuhusgahan mo, sinasabihan mo ng makasalanan, pero siya ang totoong nag-invite sa akin. Amen. Amen? Siya talaga. Yung hinakalimutang gawin ni Simon, ginawa ng babae. Verse 45, sabi, hindi mo ako hinagdan, ngunit siya'y mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Anong kultura ng unang panahon? The culture's known, a kiss of greeting was standard. Kanina, basic. Ngayon daw, standard welcome. Tama? For an honor guest. Simon's offered no warm respect or welcome. Hindi ginawa ni Simon Hindi ginawa ni Simon sa Panginoong Hesus yun. Pero yung babae, unchasing kisses, her actions is humble, persistent, and wholehearted, expressing reverence, love, and joy for being accepted and forgiven. Makasalanan ako, dalikan niya yung paanan ni Jesus. Samantalang itong pariseo na nag-invite sa kanya, standard na nga yun Kasi pag nakikita ang mga pariseo at sariseo, meron silang banal na halik, ama, nagkikis sila Nagpipeso-peso sila. Tama po? Pero hindi ginawa yun ni Simon sa Panginoon kasi hindi naman niya ino-honor si Lord Kaya niya in-invite para ipahiya. Pero yung babae, hindi huminto ng kakahalik. Tuloy natin. Kaya pa natin? Amen. Verse 46, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga kamay. Napansin niyo yung Psalms 23 verse 5? He put the oil in my head. Pag may inag-invite sa hapag, ano ginagawa? Nilalangisan. Anong kultura nung araw? Culture's known, anointing a guest with head with oil was mark of honor and refreshment. Kaya pala pag ilalagyan ng langis sa ulo, tanda pala daw yun ng alin? Paggalang. So talagang di niya nilagyan. So hindi niya ginagalang talaga si Jesus. So ang purpose niya kung bakit niya in-invite ang Panginoon, para ipahiya. Pero alam mo, kahit may ganun na pansinin nyo, kahit alam ni Jesus na ipapahiya siya nito, pumunta pa din siya. Kasi in-invite siya. Na kahit hindi siya bibigyan ng honor ng babae nito, nandun pa rin siya.
Alam niya. Ano yung kultura nung araw? Ito sabi ko kanina, perfume on feet. She used her most precious possessions. Mayaw isang accounts dyan, na yung daw babae na yan, yung pabango niya, yun yung ginagamit niya sa trabaho niya. Yung pabango. Kasi nung araw, napakamahal ng tubig. Kasi mahal ng tubig doon. Hindi sila nakakaligo. So pabango talaga. Correct me if I'm wrong kung matama ako. Hindi ako nakarating na nga na Middle East eh. So talagang pabango talaga ang expertise nila. So ang mga babae nang para mapansin nagbubuhos ng mga maraming pabango. So yung pabango na yan na ginagamit niya kung saan siya nagkakasala, yung pabango na yan kung saan ginagamit niya kung saan siya nakakaakit ng mga lalaki, handa niyang isurrender sa Panginoon. Amen? Hello? Kung totoong nagbago ka, yung mga bagay na nakakasama sa iyo, titigil mo yan eh. Hindi ko sinabing tanggalin mo cellphone mo. Pero kung nakaka-apekto na yan ang paglilingkod mo sa Panginoon, pwede tanggalin mo na. Kung ikaw ay Kristiyano, tapos maghapon ka naglalaro ng cellphone, at nakikita mo na yung sarili mo na hindi ka na talaga nagagamit sa ministry ng Lord, kaya mo bang i-break yan, burahin, para lamang maglumapit ka sa Panginoon? Itong babae niya, ang totoong nagsisi, binasag niya yung kanyang alabaster jar. Sabi niya, Lord, dito ako nagkakasala, dito ako nanghihina, dito talaga ako lumalayo sa iyo eh. Kaya willing akong isurrender ito at isusuko ko ito sa harapan mo. Maraming kabataan today, excuse me po, dadaan lang. Okay lang po ba? Amen. Mahaba ng oras ng paglalaro ng cellphone. Mga online games. Lahat na po ginagawa ng mga bata na to at nakikita na po nila na kanilang buhay ay nawawala na po ng halaga. Bakit? Nauubos na yung oras nila sa paglilingkod. Amen? So yung babae, binuhos niya yung kanyang pabango, tanda ng kanyang pagsuko. Anong kaya mong isuko? Makinig. Anong kaya mong isurrender sa Lord? Anong kaya mong ibigay sa Panginoon? Kaya mong isurrender sa harapan niya para magbigay ng honor sa Kanya. Kayo na po makakasagot niyan, hindi ako. Sabihin niyo naman, Pastor, masyado ka naman dogmatic. Masyado mo naman kami pinipressures. Yung babaeng ito hindi nakaramdam ng pressure, kusang loob niya yan na lumapit sa Panginoon para isuko ang kanyang sarili. Sabi po ng Luke 7:40, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon? Guro, sagot niya. Diyan niya po ipinasok yung parable. Amen? Amen. Yung parable. 18 pointers number 3 natin, the extravagant love. 41. Sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang. Sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang inutang ng ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad, sana all. Sana all. No? Yung pinautang mo, tapos sabihin, okay ka na. Okay lang oh. Eh, hindi uso yan, no? Demandahan mo yun, baranggayan mo pag hindi ka nakabayad. Tama? Tama. Ngayon, okay sana, ganun sana, no? Yung pag hindi ka na makabayad, okay. Ayun, mapalad po kayo, Nay. Napansin niyo po dito, no? Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad, ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang pinatawad ng mas malaki. Kayo po, sino sa inyo yung nagmahal ng sobra? Yung pinatawad ng 500 o yung pinatawad ng 5,000? Ay, ng 50. Siyempre yung pinatawad na malaki. Amen? So sa parang dito lumalabas hospitality versus love.
Pinakita ng babae ng Pariseo yung kanyang hospitality. Pinakain ng Panginoon, pero walang titindi sa pagmamahal. Yung pagmamahal ng babae. Forgiveness lead to ano? Extravagant daw. God looks at the heart, not the label. Nakita ng Panginoon yung puso, hindi yung kategori ng isang tao. Amen. Amen. Yung babae, nakita niya yung kasalanan, pero tinignan niya yung puso ng babae. Yung Pariseo, nakita niya yung level ng Pariseo, pero tinignan niya yung puso ng Pariseo. Kaya ang Panginoon di tumitingin sa level, kundi tumitingin saan? Sa puso. Nalala ko po tuloy si David, nung pumunta si Prophet Samuel kay Eli sa tatay ni Jesse, pumunta siya doon, sabi niya, ang isa sa mga anak mo ay gagawin kong hari. Binigyan niya yung kanyang panganay na anak. Sabi niya, tinan mo to, ang ganda ng katawan, matangkad, matipuno, bagay maging hari. Pero sabi ng Lord, hindi yan. Hindi sa kanila. Hanggang sa pinakahuli, sabi niya, meron mo ba isang anak? Meron doon, nagpapastol. Tawagin mo. Pinupunta. Si David payat, nasa 14 years old. Hinarap kay Samuel. Sabi ni Lord, siya ang pinili ko. Lord naman, ang payat niyan. Ang liit pa. Paano maghahari yan? Hindi ako tumitingin sa physical, Tama. kundi tumitingin ako sa puso. Ngayon sa umagang ito, tinitingnan ng Lord yung heart natin. Tinitingnan ng Lord yung puso natin. Alam ng Lord kung sino talaga yung sumamba. Amen. Alam ng Lord yung naupo. Alam ng Lord yung nakatingin lang. Ang Diyos ay nakatingin saan? Sa puso. Kaya nga po napakahalaga bilang isang mananampalataya. Hindi tayo tumingin sa physical appearance, kundi tumingin tayo saan? Sa puso. Kaya nga ang ganda dito sabi sa, matatapos na ako, no? 49 to 50. At ang kanyang kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Faith bring peace. Ang pananampalataya ay nagbigay ng totoong kapayapaan. So umagang ito, sabi po ni pastor na nakausap ko, ayon sa kanyang teachings, kapag po pala ikaw ay pupunta sa isang bahay, in-invite ka, punta ka sister sa bahay namin, no brother, punta ka sa bahay namin. Tapos, pag upo mo sa upuan, nakita mo may alikabok dun sa lamesa. Tapos nakita mo may agiw dun sa gilid. Tapos nakita mo madumi yung mga flower vase. Huwag ka nang pupunta ulit sa bahay niyo. Hindi dahil marumi sila, kundi marumi ang mata mo. Totoo hindi? Totoo. Totoo ha? Pag pupunta ka sa bahay at nakita mo may madumi, may nakita ka mga agiw, yun ang napansin mo sa kabila ng hospitality na tinanggap ka nila sa bahay nila. Huwag ka na ulit pupunta doon. Kasi ang madumi, hindi yung bahay nila, kundi yung mata mo. Kapag ikaw ay judgmental sa isang bahay na pinuntahan mo, madumi ang mata mo. Hindi yung taong nag-invite sa'yo. Pero mo, in-invite ka na, tapos hindi mo pala tinignan yung hospitality ng tao eh. Yung puso nila, ang gaano kanila in-invite sa tahanan. Kahapon po may pumunta sa bahay namin. Member namin ng church. Sabi ni Ali, Kuya, bakit pumunta dito yun? Ano yung papakain natin? Ano yung bibigay natin? Sabi ko, pumunta siya, di papuntahin nyo. Ang mahalaga doon, tinanggap natin siya. Amen. Hindi pa tayo nakapaglinis, Kuya. Ang dumi pa ng bahay natin, di ano. Ang importante, in-invite natin sila. Ang totoong bumibisita, hindi tinitignan ano yung mali sa tahanan. Si Jesus nga nakita niya yung puso ng Pariseo.
pero nagpunta pa rin siya. At bilang isang Kristiyano na tinawag at na-invite sa bahay, huwag mo tignan yung dumi, yung pangit, yung isang tahanan. Tingnan mo yung taong nag-invite. Kapag ganun ang puso mo, ganyan ang puso ni Jesus. Amen. Kasi minsan alam mo, bahay nito. Huwag naman. Huwag po tayong ganun. No? Pagka ganun po tayo, mahirapan na tayo i-invite ulit. Tama. Diba? So, tandaan po natin, pag invite tayo, bigyan natin. Mahalin natin yung nag-invite. Tama. Amen. Amen? Amen. Kaya sabi nga ni Jesus sa babaeng ito, umuwi ka na. Sabi kanina, umuwi ka na, ligtas ka ng iyong pananampalataya. Bakit? Binigay na ng Diyos. Alam mo, kailan nag-upisa yung pagpapatawad ng Panginoon? Sa chapter 6. Bago pa lang siya pumunta sa Panginoon, durog na puso niya. Amen? Bago pa lang siya lumapit sa Panginoon, sumuko na siya, chapter 6 pa lang. Narinig niya na po yung mga teachings ng Panginoon, doon pa lamang na-refresh na yung utak niya. Kaya, nung nakita niya ang Panginoon, meron siyang chance na lumapit, basag na puso niya doon. Kaya willing siya i-surrender ang lahat. Kaya kung gusto, makikita po natin yung mga taong willing mag-sacrifice, willing magbigay, willing tumulong, yan yung mga taong pinatawad ng Diyos sa laki ng kasalanan. Amen? Palpakan natin ang Panginoon. Kapag hindi ka po na susugatan sa pagbibigay mo, ibig sabihin, hindi pa ganun kalaki yung pagmamahal mo. Pero the moment na naluluha ka na pa, nagbibigay ka, Lord, bibigay ko ba ako? Ibig sabihin yung pagmamahal mo sa Panginoon mo. Yung pag hindi ka nasusugatan, yung okay lang yun. Ayos lang yun. Pero yung naluluwa ka na, Lord, kailangan ko to eh. Pero mas kailangan ito ng church. Kita mo, yun yung totoo talagang may malaking pagmamahal sa Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Nakuha ko rin ng 15 minutes less. Amen. So,